Good morning, good morning, good morning, good morning to everyone. Ngayon po ay umaga. Umaga po, 5:20. Medyo madilim pa po. Bibigyan ko lang po ng reaksyon itong mga ilan sa mga nangyayari ngayon na kung saan ay patuloy. Ito po ay nagiging issue pa rin hanggang sa ngayon. Ito pong tungkol sa confidential fund na pinag-uusapan po sa Senate at sa Congress, na kung saan ito po ay nagdudulot ng kaguluhan po sa kaisipan ng mga tao. Lubinawa, wag po kayo magpapatangay dito kasi po itong pangyayaring ito, mayroon po talaga itong malalim na hidden agenda. Hidden agenda in the sense na alam naman natin kung gaano kalakas si BP Sara. Alam natin na sa ngayon, pwede nating ibigyan ng percentage na 70-30 na siya ay mananalo sa 2028 sa national election. Kaya po ganon. Alam niyo po kasi itong confidential fund na issue na pinag-uusapan ngayon, hanggang ngayon kasi po, kaya nga po ang nagiging outcome nito is ini-impeach nila si BP Sara. Ganito po kasi yon. Bibigyan lang natin ng little analyzation po. Hindi po tayo ganun, hindi po tayo matalino. Kumbaga ginagamit lang po natin yung ating isip. Sa madalit sabi, mayroon po tayong utak. Ito po kasing confidential fund ay binigyan na po ito ng kumbaga binigyan na po ito ng tuldok. Kumbaga tinuldukan na dapat ito ng sa COA, sa Commission on Audit, na kanilang ipinakikita na yung issue na yan is tapos na, clear na. Lumalabas doon sa COA report, wala pong anomalya na nangyayari. Pero patuloy pa rin nila itong ginigiit, dinidikdik. Kasi nga po, alam natin ang layunin ng patuloy na pagpapalaganap ng isyong ito. Huwag po tayong huwag tayong basta-basta maniwala, kasi po maliligaw tayo. Yan lang po talaga ang dahilan yan. Ang sirain, wasakin, kumbaga i-destabilize ang BP Sara para wag na siyang makatakbo sa darating na eleksyon. Kasi po, ang authority talaga na magbibigay ng kapaliwanagan yan, walang iba kundi ang COA. Wala nang iba. Kumbaga patuloy lang nilang pinupolitika ito para nga sirain ng isang tao. At sabi nga po na ng ibang mga senador na ito ay para lang wag siyang makatakbo sa darating na eleksyon. Bakit po kaya siya ginaganon? O di ba? Mayroong mga sariling interes na nakapaloob dito para lang siya sirain. Huwag kayong magpapaligaw. Ang authority na magpaliwanag dito ay walang iba kundi ang Commission on Audit. So ito mga ito, umaakto lang ito. Nakala mo mga taga-COA. Kaya lang, siyempre ako po personally, hindi po ako pwedeng magpapatangay dyan. Siyempre doon sa authority, halimbawa ang COA mismo ang magdi-declare na mayroon ng ganong pangyayari, doon tayo. So, ganun pa man, si BP Sara po abogado yan.
may karapatan pa rin siyang ipagtanggol ang kanyang sarili, at saka magtataka ka sa mga tao ngayon hindi nagagamit ng isip. Mantakin mo, hinahatulan na nila yung tao, o di ba? Kaya masama po ang nagiging implikasyon po dito sa pangyayaring ito, kasi ang marami po sa nakikita ko, sa observation ko po sa social media, marami po nagiging hukom. O kung humatol, akala mo katabi niya si BP Sara mismo noong maggagawa ng mga kung ano man yung mga pinaparatang nila. Huwag po tayong kasi yan po ang mahirap sa social media po, nagiging chismoso po ang marami. Kaya mag-ingat po. Huwag paliligaw. Yang issue na yan ng confidential fund, ang magdideclare niyan walang iba kundi ang Commission on Audit. Since sinabi na nga na clear, doon tayo. Huwag tayo paliligaw kahit ano pang sabihin ng iba. Hindi po ako loyalist. Hindi po ganun ang aking paninindigan. Doon tayo sa tama. Umaakto tayo na parang taga-Commission on Audit, tayo nang humahatol, mali. Dapat wag tayong basta-basta manghahawak sa mga chismis. Tulad niyan, hindi ka mga senado, tingnan mo naman sa bilang nga, marami pa rin ang nag-iisip, talo pa rin sila sa bilang sa Senate. Sa Congress naman, alam na naman natin ang issue dyan, bakit nagkakaganyan yan. Ikaw ba naman bigyan ng di ba? So ganun lang po. Ingat po kayo, ingat tayo. Huwag tayong basta-basta magpapaligaw sa mga issue kasi hindi tayo makakaiwas niyan, kasi nandito pa tayo sa mundo, particularly sa Pilipinas. Hindi tayo makakaiwas. Yung mga issue na yan, lalo na't active ka sa social media, hindi ka talaga makakaiwas dyan. Kaya mag-ingat lang po tayo. Huwag lang po tayo basta-basta maniwala sa mga fake news na kumakalat. Huwag kayong paligaw. May authority po. May authority. Kaya nga, kung minsan, slightly, nakikita ko yung paraan ng pagpapaliwanag ni BP Sara, simple po, dahil sa tama yung kanyang paraan ng pagpapaliwanag, naniniwala tayo. Ako mismo. Yun po yung dahilan kung bakit po tayo naniniwala. Hindi para tayo ay makinig sa mga chismis kung kani-kanino nang gagaling. So yun lang po, salamat, ingatan at samahan nawa ang lahat sa araw-araw ng ating paghahanap buhay. Ingatan po, ingatan.